Pagdiriwang ng ating banal na misa ay hinihikayat ang lahat na makinig at makiisa sa pagmimisa at i-off o ilagay sa silent mode ang ating mga telepono. Isama natin sa ating mga panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa pasasalamat ni na Marilyn Manulat, Maghanoy and Nayal family, Lopez Maluenda family, Cagas and Edulan family, Gilalas and Trinidad family, Rivera family, Concepcion Noveno, Enrique and Nadela family, Jen Narisma, Vanessa Ramirez for passing the board exam. Para sa kaarawan ni na Emma P. Asis, para sa espesyal na panalangin ni na Alice Ruma and Melano family, Ronwald Hazel and Ron Joseph Peñano, Melvin Queenie and John Paul Biray, Hannah John De Gala, Vanessa De Guzman, healing and recovery of Ellen Almasin, Wilda Lopez and Abby Ditulan, para sa agarang pagaling ni na Michelle Hernandez, Andres Melanio Jr., Bernadette Decanes, Carlos Centeno, Nadine Enriquez, Julieta Enriquez, Jose Enriquez, para sa kaluluwa ni na Ana and Clara Maghanoy, Rico and Felix Nayal, Pastoro Alabata, Vicente Maghanoy, Rosa Vidal, Aniceto Nayal, Lito Mercado, Ricarte Mangal, Alberto Maybuena, Alexander Mangal, Brigildo Mangal, Elena Victoriano, Ostebaldo, Angeline and Victoriano Cabano, Josephine Arcillas, Hilaria Petate, Roderick de la Peña, Nicolas Orbuda, Antonina Orbuda, Remy Orbuda,
sa pagsisimula ng banal na misa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Dakilang Ama, sa pagtapos ng panahon ng Adbyento, sinisindihan namin itong kandila ng pag-asa, kandila ng kapayapaan, kandila ng kagalakan, at kandila ng pag-ibig. Pagkaluban mo kami ng lakas ng loob na maibahagi ang iyong pagmamahal, pagmamahal sa buhay at sa sangnilikha, pagmamahal sa mga makasalanan at mga banal, at pagmamahal sa mahihirap at mga inaapi. Lubos kaming nagpapasalamat sa lahat ng pagpapalang tinatanggap namin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Para matupad ang kanyang planong pakikinig at pagliligtas sa sanlibutan, hiningi ng Diyos ang pakikisangkot ng tao. Tinawag niya sina Jose at Maria upang maging kanyang mga instrumento ng kaligtasan. Bagaman nasaktan si Jose nung una niyang nalaman ang kalagayan ng kasintahan, tinanggap pa rin niya ang kalooban ng Diyos pagkatapos ipaliwanag ng anghel kay Jose ang misteryong bumabalot sa paglilihi ni Maria. Naway maging bukas ang ating mga kalooban tulad ni Maria at Jose na naging mga instrumento ng Diyos sa kabila ng masasalimuot na pangyayari sa ating buhay. Mga kapatid, upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin po natin ang ating managawang kasalanan. Tayong lahat, inaamin ko sa mga pangyayari ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at matubayan tayo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
Panginoong makapangyarihan, kasiyahan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Sa unang bahagi ng pagdiriwang, ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Noong sumalakay ang kaaway mula sa hilaga, natakot at nagkagulo ang mga Israelita. Maging ang pagdamay ng Diyos ay kanilang pinagdududahan. Sa pagkakataong ito, ipanilita ni Propeta Isaias ang pagsilang ng isang sanggol na siyang magiging tanda ng pagliligtas ng Panginoon. Pakinggan natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, pinasabi ng Panginoon kay Akas, "Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng kinaroroonan ng mga yumao o sa kaitaasan ng langit." Sumagot si Akas, "Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ang Panginoon." Sinabi ni Isaias, "Pakinggan mo, sambahayan ni David. Kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot? Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang sandalaga at manganganak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang Panginooy darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng poon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pabawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang Panginoon darating, siya'y dakilang hari natin. Ipinahayag ni Pastor Pablo na ang Panginoong Hesus ang katungan sa mga sinaunang propesiya na laman ng kasulatan. Pakinggan natin ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng mabuting balita ng Diyos. Sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang mabuting balitang ito na ipinangako niya noon pang una sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay ipinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Hesukristo. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Sabay-sabay ang lahat. Maglilihi ang dalagang lalaking isisilang niya ay Emmanuel na poong sinta. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, O Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdalang tao. Ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipanasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panganak siya ng isang lalaki at ito ay pangalanan mong Hesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan, sa kanyang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa ating lahat. Nakatulog na ba kayo? Pasimbang gabi? Hindi pa. Yung iba, kanina napakarami, natulog pa sila ngayon. No? This is an obligation natin bilang mga Katolikong Kristiyano. Kailangan natin magsimba. At ang Diyos naman ay naintindihan niya yung sitwasyon po natin, lalo at tayo po yung mga pagod. No? Ang pagtulog ay isang pahinga na kung saan ang Diyos ay nagsasalita. Dahil si Jose ay nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng anghel sa kanilang pagtulog. Pero ngayon, huwag muna po kayong matulog ha. Habang nandito tayo. Sino po yung pinaka-paborito ninyong santo? Meron po kayong paboritong santo sa buhay po ninyo? Meron po kayong devotion sa mga santo? Let's say for example, nag-devotion kayo kay San Antonio, nag-devotion kayo kay Padre Pio, nag-devotion kayo kay Saint Teresa of Child Jesus, Mother Teresa of Calcutta, Davila, ano pang iba? Mga santo na kung saan, San Roque, San Isidro Labrador. Anong kilala niyong santo? St. Francis of Assisi, Santa Clara. Sino pa? Ha? St. Bernadette. Oo. Yung choir. Ano pa? Mga santo. Mga santo ninyong paborito. Si Judas hindi santo po yun. Marami tayong santo. Minsan, sa isang mag-asawa, sabi ng lalaki sa kanyang asawang babae, alam mo, alam ko na talaga yung
pinakaburitong santo ko sa buhay ko. Tapos napangiti yung kanyang asawa. Aber, sino yung pinakaburitong santo mo sa iyong buhay? Sabi niya, si San Jose. Bakit naman? Sabi ng babae. Bakit naman? Kasi, ikaw yung speaker sa bahay natin. Bakit? Dahil si San Jose, tahimik lang. Walang salita. No? Kaya paborito niyang santo si San Jose. Hindi nakipag-away. O mga asawang, mga lalaki. Paborito niyo ba si San Jose? Opo. Ha? Tahimik lang. Walang away. No? Tahimik si San Jose. Hindi ka makakakita ng lingwahe o nagsasalita si San Jose dito sa Ebanghelyo. Merong sinasabi ang mga ebanghilista tungkol kay San Jose. Pero yung siyang nagsasalita, katulad ni Maria, conversation nila ni Elizabeth. Katulad ni Pedro, conversation nila kay Jesus. At iba mga disipulo, mga apostoles, conversation sa bawat isa sa mga tao. Pero si San Jose, wala kang makita na nagsasalita. No? Tahimik lamang, sa isang tabi lamang. Tahimik lang si San Jose. Bakit nagiging matuwid si San Jose, mga kapatid? Bakit siya nagiging matuwid? Dito sa Ebanghelyo, sinabi na nakita niya si Maria na papunta pa lang na mag-asawa pa sila, ikakasal pa sila, kasi sa panahon noon, hindi naman pwedeng magsama yung hindi pa kasal. Pero panahon ngayon, huwag mo na kayong magsalita. Iba yung panahon noon kaysa panahon ngayon. At napaka-istrikto ng batas. No? May ngipin talaga ang batas. Nakita ni San Jose, nalaman ni San Jose na nandun tao si Maria. At saka, hindi pa sa kanya. Tapos, nag-aaral pa siya ng batas. At alam niya ang batas. At kasi pag sinasabing batas, that is just matuwid. Dapat ipa-implement. Nalaman niya na buntis si Maria. Pero hindi niya isinuplong, sinakaukulan, na buntis si Maria. Nagkasala to. Dahil kung gagawin niya, alam niya kung anong mangyari kay Maria. Nagsalita ang anghel. Natakot siya. Just din po yung saan ang gagawin niya. Iwalayan na lang si Maria ng tahimik. Safe ako. O ni San Jose pa, safe ako. Safe si Maria. Walang nakakaalam. Pero sa kalaunan, papaghiwalay sila, malalaman na si Maria ay buntis, si Jose, safe na siya dahil wala. So, just din po yun sa parte na yun. Pero, mga kapatid, ang ugali at ang aksyon ni San Jose na ipinakita sa Ebanghelyo na hindi niya hiniwalayan si Maria, ayun ang nagpapatuwid na kung saan siya ay nagiging upright, nagiging matuwid na tao si San Jose. Bakit? Ang makatarungang tao ay isang tao na hindi naghahanap kung ano ang hinihingi ng katarungan base sa kanyang sariling karapatan. Let's say, for example, nasaktan ka, sinampal ka. O bakit ako sinampal? Wala naman akong kasalanan. Susuplong kita. Papailan kita ng kaso. O nagsasalita ka ng hindi maganda sa kanya, panirampuri. No? Babayaran yan. So, papailan kita ng kaso. Tapos, magbabayad ka sa kanya. And that compensation, sa sarili mo yun. Kasi damage mo yun. Oo, na-damage ka sa sinasabi niya. Pero hindi Hindi inihingi sa isang makatarungang tao kung ano ang hinahanap sa katarungan. Bagkos, mga kapatid, ang isang makatarungang tao ay ang katarungan, ang bunga nito ay awa. Naawa si Jose doon sa sitwasyon na kung saan nakita niya bilang isang tao. Sinabi ng Diyos na ito yung nangyayari kay Maria. Huwag kang matakot. Alam niya na sa batas, kung hiwalayan niya, ganun ang mangyari kay Maria. So, makikita natin na
uprightness, just, is not an eye to eye. Hindi naman kasi nagsisake din si Jose na, o bakit ka nabuntis Maria? Sino bang tatay niya? Ngayon kaya, kung mangyayari yan, asawa mo o boyfriend mo o girlfriend mo, sino yan? Ayaw ko. Bahala ka dyan. Maghiwalay tayo. Pero walang sinasabi. Tahimik lang. Tahimik lang. It's not an eye to eye, tit for a tit. Na kung saan, kung anong ginagawa mo, gagawin ko. Yun ang kadalasan ngayon sa kultura. Ginagawa mo, gagawin ko. Pero at the end, sino ang kawawa? Yung anak. At ang kawawa, yung sarili at the end of life. Lalo't hindi marireconcile. Kaya nga, lagi kong panawagan, kung nangyayari man ang ganito mga bagay na kung saan magkakahiwalay kayo, mayroon ng mga anak, mag-usap kayo ng maayos para magaan. Magpatawaran. Kasi mayroong batas na civil at mayroong batas sa simbahan na aayusin para magaan ang inyong kalooban. Kung hindi ka man papatawarin dahil sobrang bigat ng iyong nagagawa, at least humingi ka ng tawad at nagpakumbaba. Kaysa manatili ka na gano'n na lamang at wala kang gagawin, hindi po yun makatarungan sa harap ng Diyos. Bakit? That is so very prideful ka, mataas ka. Kailangan natin ibaba, nagkamali na nga tayo, hindi po tayo magmayabang sa sarili natin. Kung hindi, ibababa ang sarili natin at tutugon kung ano ang kalooban at tamang susundin. Kaya nga may batas. Ang batas hindi pagpaparusa kung hindi ilagay sa tama. At ang awa na ibinigay ni San Jose kay Maria ay nagpapalagay doon sa magandang sitwasyon ni Maria. There is just an additional, which is the fruit of just is mercy. It is not a punishment, but love. Because the Old Testament is just, but the New Testament is love. Combine it together. No? Ibababa natin ang ating sarili. Natulog si San Jose. Mayroon siyang panaginip sa buhay nila ni Maria. Mayroon siyang pangarap sa buhay nila ni Maria pag nakasal na sila. Pero ganito ang nangyayari. Beyond control. Beyond control. Hindi hawak ni San Jose. Nagsalita ang Diyos. May mga pangarap siya. Sa panaginip, in his dreams, nagsalita ang Diyos. Paggising ni San Jose, nagbago ang kanyang pangarap. Ibinaba niya ang kanyang pangarap. Isinuko niya ang kanyang pangarap. Ibinaba ni San Jose ang kanyang dreams sa buhay. Pagsuko ng ating mga pangarap sa Diyos. Kung ano po yung gusto natin, sundin ang kalooban ng Diyos. Kaya tahimik, napaka-importante ang manahimik dahil doon nagsasalita ang Diyos. At sometimes our definition of God's silence is God's absence. Dahil wala tayong papakinggan sa Diyos, natutulog ang Diyos sa buhay natin. Pakiramdam natin, wala ang Diyos sa buhay natin. But God's silence is not God's absence. Because the language of God is silence. And He speaks on that silence in order for you to listen. Kaya mga kapatid, ang taong puno ng habag at awa ay isang taong nagiging matuwid sa kanyang sarili. Hindi mo kinakahabagan na yung iba dahil nangyayari na ito sa buhay. Kung nakikita kang mali, huwag mo nang ipagpatuloy. Kahabagan mo ang iyong sarili. Tingnan mo ang iyong sarili.
Dahil ang Diyos ay nagsasalita sa iyo. Hindi tumitigil ang Diyos hanggat hindi ka magbabago. Naging matigas ang ating puso dahil sa mga presensya na meron tayo dito. Dahil sa mga material na mga meron tayo. Pero kapag manghihina na tayo, babalik at babalik po tayo kung sinong nagbibigay ng grasya ng mga ito. Biruin mo, yung kinausap ko ng babae na yun, marami siyang pera. Nagkakaroon siya ng kasama niya sa buhay na 3 lalaki. Pero at the end, tumawag siya ng pari. At nagsabi pa na, ipaabot mo mga sa akin yung tubig, Father. Pwede bang pahawak ng kamay mo, Father? Kamot kasi Bisaya na siya. Kamay mo, Father. And after that, how many hours? Usap kami. Dahil napakabigat. Alam niyo yung sakit niya, cancer. Biruin mo yun, yung namalakas ka, nakala mo wala, nagre-resist yung katawan mo. Anong nangyayari sa kanya? Hindi siya makatulog, pagod siya, uminom na lang siya ng mga inumin na para makakatulog. Magiging maayos na yung isipan niya para makapagpahinga siya. Pero yung mga gamot na yan, makatulog ka. Pero yung, anong mga sinisira ko doon? Yun po ba ay gamot talaga sa atin? Maging gamot sa katawan dahil makapagpahinga pa. Pero yung gamot sa kaluluwa, ano pa yung gamot ng kaluluwa? Confession. Asking forgiveness. To receive the love. Because many times, she did not feel that love. And she longs for love. Kaya mga kapatid, ang taong matuwid ay puno ng awa, hindi sa iba, kundi pati sa kaniyang sarili. At malapit sa Diyos. At sumunod sa kalooban ng Diyos. Katulad ni San Jose. Sumunod siya sa kalooban ng Diyos. Hindi lahat ng tao, sinasabi ni Jesus, Panginoon, Panginoon. Hindi lahat nagsasabing Panginoon, Panginoon. Panginoon, makapasok sa kaharian ng Diyos dahil sarado na ni Jesus ang pinto. Sabi ni Jesus, sino kayo? Kasi kami yung kasama mo nung kumain, nung naglalakad, nung uminom. Hindi lahat ng mga tao nang sasabi, Panginoon, Panginoon ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kundi ang marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos, every seconds, every minute, every day, every week, mayroong kalooban ng Diyos sa bawat isa sa atin at ating sinusunod. Kalooban ng Diyos sa oras na ito, magsimba kayo. Habang nagsisimba kayo, kalooban ng Diyos, pakinggan ninyo ang salita ko. Pagkatapos pakinggan, anong kalooban ng Diyos? Sundin ninyo ang mga sinasabi ko. Doon na tayo nakakatanong kasi medyo masakit yun kapag mayroong kang nagawang hindi maganda. No? Yung response natin, ang Diyos ay nagbibigay lagi yan eh. Nagbibigay lagi yan siya. Pero yung response natin sa pagtanggap. At kapag naramdaman natin na medyo tagilid na yung bangka natin, doon naman tayo bumabalik sa Diyos. Pero huli na kasi bukas na. Pero hindi pa rin huli. Bakit? Nandiyan pa rin siya. Iniisip lang natin na huli na. At yun ang mahirap ayusin. Dahil matagal na. No? Matagal na. Hanggang sa, kaya nga napaka-importante ang extreme unction. Yung anointing of the sick. Dahil iyon lang po yun, yung nagpapagaan sa kaluluwa, sa kalooban ng isang tao. Hindi siya mabubuhay, nagpatuloy siyang mabuhay dahil nagre-resist siya kung paano mahirap ang kaisipan at ang kalooban, kung paano ba talaga gagawin ang mga bagay na ito. Kaya, pabigat ng pabigat ang nararamdaman. Hanggang sa dumating sa punto na nakahiga na sa higaan, doon na pumapasok kung ano po yung dapat gagawin. Pero kapag malakas ka, marami kang ginagawa. Kaya minsan, magpapasalamat din po tayo na nagkakasakit po tayo. Bakit? Kasi yung katawan natin, pinapahinga ng Diyos. Ang isipan natin, pinapahinga ng Diyos.
Pero nung nature na kung saan yung trabaho, yan ang mga humahatak sa atin para magpatuloy tayo. Kasi kailangan nating, kailangan nating makikibaka araw-araw para sa mahal sa buhay natin. Pero hindi nagkulang ang simbahan. Pumunta lang kayo sa office, mag-uusap tayo. Konti lang yan eh. Ayusin lang natin. Matagal man ang pag-aayos, pero at least alam mo at gumaan ang iyong damdamin. Hindi ka man nakakomunyon dahil mayroong mga bagay na mortal sin na hindi dapat na tumatanggap ka ng Diyos. Pero mayroong tinatawag na spiritual communion. Pumunta ka lang sa harapan, Father, bless me. At least may ginagawa ka na gusto mong lumapit. Kaysa nandoon ka na para kang indifference na. Wala lang. At sasabihin ko sa inyo, habang nagsasalita ako sa inyo, masasaktan at masasaktan lang kayo. Umiiyak at umiiyak lang kayo. Dapat may gagawin po tayo kung bakit tayo umiiyak. Ipahinto natin kung ang bata umiiyak. Papahintuin natin sa pag-iyak. Bakit ba? Ano bang reason kung bakit ka umiiyak? Dahil next time, hindi ka na iiyak. Kung hindi, ay salamat Lord. Makasalanan ako. Pero nagsusumikap ako na sumunod sa iyo. Nagsusumikap ako na mabago. Hindi ko man hawak ng oras dahil napakalayo. Ganito man ang buhay ko. Pero ngayon, naintindihan ko. There is no perfect family. Dahil si Tamar, sa Rehab, si Ruth, prostitute, Hudyo, hindi Hudyo, pagano, nagipagrelasyon sa manugang. Pero ginagamit ng Panginoon para sa katuparan ng plano ng Diyos. Kaya mahalaga ang bawat isa sa atin. Kung hindi naging mahalaga ka sa iyong asawa, hindi ka naging mahalaga sa iyong biyanan at sa ibang tao, sa mata ng Diyos mahalaga ka. Dahil si Kristo pumunta sa sanlibutan para sa makasalanan. Hindi sa mga matutuwid na. Hindi ibig sabihin na hindi niya mahal ang matutuwid. Dahil mahal na niya. Pero ang lahat ay pantay-pantay sa harapan. Kaya mga kapatid, no? Hindi katwiran o makatwiran o nararapat na nandito tayo sa bansang ito. Dahil pinaghirapan ko, nag-aaral ako. Dahil sa ginagawa ko, ito ang buhay ko. Hindi. O hindi, awa at habag ng Diyos ko ito. Mga pangarap na ibinigay ng Diyos sa atin, kaya na tayo nandito. Father, ang hirap kasi nga hanggang ngayon, napakahirap pa rin ang buhay ko Masakit pa rin Kung ganoon mga kapatid, nais ng Diyos na ilagay ka pa sa mabuting kalalagyan kung ikaw ay nahirapan. Father, mamamatay na talaga yung Father yung aking asawa, Father ganito Father Ang hirap, Father Mercy is to put you in a better situation, better position. Bakit ka natatakot na mamatay? Kung nagtitiwala ka sa Kanya, saan ka pupunta? Sa langit. Matatakot ka pa ba? Better position. Magsitayo ang lahat. Ibayag natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinakot sa krus na matay ni Libin. Nanahog sa karawanan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na magpili. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at ang patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao,
at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nalalapit na ang maluwalhating pagdating ng ating tagapagligtas. Hilingin natin sa Ama na gawin niya tayong marapat na tagapagdala sa kanyang salita, ang Emmanuel, si Jesus. Ang ating tutugon sa ating kahilingan at panalangin, O Diyos, halina sa aming piling. O Diyos, halina sa aming piling. Para kay Papa Leon, ika-14, Obispo Aldo, at sa lahat ng mga obispo, pari, relihiyoso, at mga laiko, nataglayin nawa ang kabutihan ng iyong kalooban at maipahayag ang katotohanan ng pagkakatawang tao ng iyong anak. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Para sa Emir ng Kuwait, ang kanyang kamahalan, Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, sa Crown Prince, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, at para sa lahat ng mamamayan ng Kuwait, naway pagpalain at protektahan sila ng Diyos at pagkalooban ang bansang ito ng pangmatagalang kapayapaan, kaligtasan at katiwasayan. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, isaloob at ibahagi nawa naming mga natitipon ngayon kay Kristo ang aming pakikibaka bilang Kristiyano sa makabagong panahon. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Diyos naming mapagmahal, patuloyin mo sa iyong walang hanggang paghahari silang mga tinawag mo mula sa buhay na ito. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. O Diyos, halina sa aming piling. Papagmahal naming Diyos, tulungan mo kaming maisaloob ang iyong salita, ang Emmanuel, sa aming bawat pasya at gawa. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat para sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang huling hapunan. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin naman ng Panginoon ito panghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi, Pinasa Diyos ang iyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinananabikan ng mahal na Birheng kanyang inang tunay. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinagdahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang.
Kami nananabik at nanalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay magiging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghahati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leo na aming Papa at ni Aldo naming Obispo at ng Tanang Kaparian at Laiko. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, San Francisco, Santa Clara, Padre Pio ng Petricina at San Antonio de Padua, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng mga kagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sumainyo ang kapayapaan.
kapatid, ito ang kordero ng ang Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga yayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lang ay gagaling na ako.
Magsitayo ang lahat. Ama naming mapagmahal, amin ang pinagsasaluhan ang piging na nagbibigay buhay habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko. Lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang ng pagsilang sa anak mo na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Parish announcement. The Filipino Simbang Gabi continues until Wednesday, 24th December. The Rosary will begin at 3:30 a.m. followed by the Mass of 4:15 a.m. The Advent boxes for the poor are placed in the church and parish office. Let us share the joy of Christmas with the poor. Our Christmas Tide Program 2025-2026 is posted at various locations throughout the parish is also accessible on our website. We encourage everyone to share this information with family and friends as we move towards an eco-friendly approach in caring for our environment. The 2026 parish calendars are now available for purchase of the parish office. To the cost is only 1 KT 500. Kindly get your copy at the earliest. Stocks are limited. Father Marlon Magdosa, OFM Capuchin, will be celebrating his birthday on 22nd December, Monday. Please say a prayer for him. All room and hall booking from 24th December to 1st January stand cancelled to prioritize Christmas masses and encourage group to spend time with their families and friends during this festive season. Father Thomas Ligio, OFM Capuchin, will be celebrating his priestly ordination anniversary on Friday, 26 December. Please say a prayer for him. On the 29th December, Monday, Bishop Aldo will celebrate the Holy Eucharist at 6:30 p.m., marking the closing of the Jubilee year. We warmly invite all parishioners to come together in prayer and celebration of this special occasion. In the spirit of Christmas, the parish will host its annual Day of the Poor for those in need, regardless of religion or nationality. The evening will include food, music, and the joy of giving. It will be held on January 22nd, 2026 at 7 p.m. in the Holy Family Hall of the Co-Cathedral. We welcome you. Generous support through donations. Volunteers will be in the courtyard to receive contributions, or you may give them at the parish office. An official receipt will be provided for every contribution. Let's come together to bring Christmas joy to those far from home. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa mga naglikod sa atin, lay ministers, lectors and commentators, our staff, associates, technical team, social communication, choir, maraming salamat. At sa inyong lahat, maraming salamat sa walang sawang suporta sa simbahan at pagpapangalaga ng iyong pananampalataya. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Iho iyong mga ulo at tanggapin ang pagpapala ng Diyos. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May He show His countenance and give mercy. The Lord bless you. The Lord keep you. May He show His countenance and give you peace. The Lord bless you.
at pagkapalain kayo at ang buong pamilya ninyo ng makapangyarihang Diyos Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na puno ng pag-ibig at kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos.